Isang executive order ang pinirmahan ni Pangulong Benigno Aquino III upang ideklara ang state of emergency sa mga lugar na apektado ng peste sa niyog. At kasama natin ang senior correspondent na si Nel Maribohok dito sa UNTV Studio para ibigay ang detalye ng ulat na yan. Nel, good evening. Magandang gabi, Atty. Reg. Nilagdaan nga ni Pangulong Benigno Aquino III ang executive order kung saan nagdedeklara ng state of emergency sa mga lugar na apektado ng infestation ng coconut scale insects. Sa ilalim ng Executive Order 169, isang insect pest attacking plant leaves na may scientific name na Aspidiotus rigido ang umaatake sa mga namumunga at hindi pa namumungang puno ng niyog sa mga coconut farms sa Calabarzon. At meron ding mga naiulat na infestation sa ibang probinsya, partikular sa Mindanao area. Dahil dito, sa ilalim ng executive order, inatasan niya bilang lead agency ang Philippine Coconut Authority, katulong ang Presidential Assistant for Food Security and Agricultural Modernization, Secretary Kiko Pangilinan, at ibang mga agency pa katulad ng DILG, DOST, ang University of the Philippines Los Baños, na gumawa ng mga emergency measures upang malutasan nga ito o malunasan itong infestation na ito sa iba't ibang lugar. Isa sa mga mandato din ng Philippine Coconut Authority ay maaari din silang magdetermina, magpatupad ng quarantine sa isang lugar ng mga napaulat na mga infestation at maaari din silang magsagawa ng mga checkpoints. At pinahalagahan natin itong coconut industry dahil given na ang Pilipinas ang top supplier ng coconut products sa world market at isa sa may malaking kontribusyon sa ekonomiya ng bansa, Atty. Reg. Ano yung mga gagawing steps ng Philippine Coconut Authority in order to implement this EO 169, no? At paano nila mapapatigil yung pagkalat ng peste sa iba't ibang probinsya na kalapit ng Calabarzon? Bago ilabas itong executive order, may mga ginawa ng pag-aaral dito bago magkaroon ng desisyon ng Pangulo. So meron ng mga espesipikong lugar kung saan uunahin nila itong pagkontrol. Unang-una, ang pangunahin dyan yung quarantine. Kasi may mga may kapangyarihan ang Philippine Coconut Authority na pigilan kung saan yung mga lalabas na mga coconut products sa isang lugar. Ang hindi susunod dito ay maaaring magmulta at pwedeng kumpiskahin itong mga coconut products na ito, Atty. Sa state of emergency, anong karagdagang kapangyarihan ang ibinibigay doon sa mga ahensya ng gobyerno na magpapatupad nito? Particular dyan yung PCA, under the Presidential Decree number 1468. Meron silang authority to yung sa authority to transport, meron silang exclusive authority na mag-grant ng permits to transport. Particular yan. Maraming salamat, Nel Maribohok, para sa ulat na yan.